May mga PBA players na kilala sa opensa pero madalas pinapuna sa kanilang depensa. Hindi ibig sabihin ay hindi sila marunong magdepensa, pero sa kabuuan ng kanilang career, mas kilala sila bilang offensive-minded players o may kulang sa defensive impact kaya malapit na mawala o hindi na nakabalik sa PBA dahil sa mga bagay na ito. Kaya pag-uusapan natin ang mga PBA player na nawala o hindi na nakabalik sa PBA dahil walang depensa. Terrence Romeo. Si Terrence Romeo ay kilalang-kilala sa kanyang offensive arsenal at flashy ball handling skills, ngunit palaging tinutulig sa pagdating sa depensa. Madalas siyang nahuhuli sa rotations at hindi consistent ang effort niya sa pagbabantay. Dahil sa laki ng kanyang offensive role, tila nawawala ang focus niya sa defensive assignments. Sa pick and roll situations, kadalasan siya ang pinupuntirya ng kalaban dahil sa kanyang kakulangan sa lateral quickness. Kahit minsan nakakakuha siya ng steals, hindi ito sapat para maituring siyang solid defender. Mas nangingibabaw ang kanyang offensive identity kaysa sa pagiging two-way player. Vic Manuel. Si Vic Manuel ay isang physical at aggressive scorer sa loob, ngunit limitado ang kanyang epekto sa depensa. Bagamat malakas ang kanyang katawan, kulang siya sa foot speed upang sabayan ang mas mabilis na forwards. Madalas siyang nauunahan sa defensive closeouts at rotations. Hindi rin siya kilala bilang rim protector o shot blocker, kahit pa nasa power forward position siya. Ang kanyang focus ay nasa post scoring at isolation plays, kaya't hindi siya nakapaglalaan ng parehong intensity sa pagbabantay. Dahil dito, hindi siya madalas ginagamit sa defensive schemes ng crunch time. James Yap. Si James Yap ay isang PBA icon na kilala sa kanyang shooting at clutch performances, pero hindi siya nakilala bilang defensive player. Mabagal siya sa lateral movements, kaya't hirap siyang makasabay sa younger wing players. Sa karamihan ng kanyang career, tinatago siya ng mga coaches sa depensa para ma-preserve ang kanyang energy para sa opensa. Hindi rin siya kilala sa pagbibigay ng defensive pressure o steals. Bagamat marunong siyang pumwesto, hindi sapat ito sa modernong defensive standards ng PBA. Kaya't kahit siya ay legend, isa ang defense sa mga kilalang kahinaan niya. Greg Slaughter. Si Greg Slaughter ay may height at size advantage, ngunit hindi sapat ang kanyang mobility para maging elite defender. Mabagal ang kanyang lateral footwork, dahilan para maiwan siya sa pick and roll coverage. Madalas siyang tina-target ng mga mas maliliit na players sa switches. Kahit kaya niyang mag-contest ng tira sa ilalim, hindi siya mabilis makarecover sa defensive breakdowns. Dahil dito, limitado ang kanyang minutes lalo na kapag mabilis ang pacing ng laro. Ang kanyang depensa ay higit na nakadepende sa kanyang taas kaysa sa bilis o anticipation. At panghuli ay si Kelly Williams specifically sa huling bahagi ng karera niya. Si Kelly Williams ay dating isa sa mga pinaka-athletic at versatile defender sa PBA, lalo na noong kanyang prime. Kilala siya noon sa kanyang hustle plays, rebounding, at kakayahang bantayan ng iba't ibang posisyon. Ngunit habang tumatanda, kapansin-pansin ang unti-unting pagbaba ng kanyang defensive quickness at recovery speed. Sa kanyang late career, hirap na siyang sumabay sa mga mas batang forwards at guards, lalo na sa fast-paced transitions. Bagamat marunong pa rin siyang pamwesto at magbasa ng opensa, hindi na sapat ang kanyang bilis upang makasabay sa modernong offensive sets.